Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal na eksperimento o di kaya sa aking mga napag-aralan sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika, at lalo na sa teolohiya. Partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na rinirespeto ko po ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit, minsan dapat tignan din natin ang iba't ibang pananaw, mga ideya o ism na sumasalungat sa ating paniniwala. Ito po ay isang katangian ng isang taong matalino. Naitanong mo na ba sa iyong sarili, paano kung ang Biblia ay gawa pala ng demonyo at ang Diyos na sinasamba mo ay ang diabo pala na nagpapanggap ng Diyos? Naisip mo ba ang mga katanungan na ito? Nabasa mo na ba ang Biblia mula sa ibang perspectives at sinisiyasat na ang mga negatibo o kasuklam-suklam ng mga bahagi ng Biblia? Kung hindi pa, inaanyayahan kita na tuklasin ang mga ito. Malay mo, ang paniniwala mo ay hindi pala mga totoo. Kagaya ng mga tao noon na naniniwala na ang mundo daw ay patag at hindi bilog. Sa huling episode, napatunayan natin na si Jesus ay wala sa Biblia. Ang pangalang Jesucristo ay hindi first name at last name. Hindi siya ang tunay na Mesaya na tinutukoy ng Diyos. At ang kanyang mga kabastusan sa kanyang ina, ama at sa iba pang mga tao ay tinalakay din natin. Sa episode na ito, tatalakayin naman natin ang hitsura ni Jesucristo. Ano ba ang mukha niya? Ano ba ang totoo niyang mukha? Saan ba siya galing? Ano ba ang lahi niya? Saan ba siya pinanganak? Saan ba siya tumira? Ano ang anyo niya noon? Maraming naniniwala na si Jesucristo ay puti o Amerikano o European o Caucasian. May asul na mata, blue eyes, mahabang buhok, matangkad at slender. Pero lahat na ito ay hindi totoo. Unang-una, walang paglalarawan tungkol sa anyo ni Jesus ay matatagpuan ninyo sa Bagong Tipan o sa Biblia. Wala din siyang litrato o drawing ng anyo niya o kahit ang skeleton niya o buto nang siya'y mamatay. Ang anyo niya ay walang iba kundi katang-isip lamang na dinrawing ng mga mamiminta o artist. Ang kanyang lahi naman ay malalaman natin kung pag-aaralan natin kung saan siya ipinanganak at tumira. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem. Ang Bethlehem ay nasa Jerusalem. Ang Jerusalem, ang modern Israel ngayon, kung saan nagkakaroon ng gera between Palestine and Israel, ay nasa Middle East. Ang Middle East ay kung saan ang mga Arabo ay nakatira. Kaya si Jesus ay Arabo. Tapos, tumira siya sa Nazareth, isang syudad yan sa Galilee na tinagurian na pinakamalaking syudad ng mga Arabo. So, dito pa lang makikita natin na si Jesus ay isang Middle Eastern Arab. Dahil isa siyang Arabo, ang kulay niya ay hindi puti, kundi kayumanggi. Ang mata niya ay hindi asul, kundi itim. Ang buhok niya ay hindi mahaba, kundi kulot. Ang taas niya ay hindi matanggad, kundi bansot. At hindi siya slim, kundi matipuno dahil isa siyang karpintero. Maraming din nakakaalam na ang mahabang buhok noon, kapanahunan ni Jesus, ay isang kahihiyan sa pagkatao ng may-ari ng buhok. Kaya si Jesus noon ay may maikling buhok. Ang Arabong litrato ni Jesus
Kung gusto nyo makita, ay i-google nyo lang. Kung gusto nyo naman, pwede kayo pumunta sa website ko para makita ang tunay na mukha ni Jesus. Malaking tsansa na hindi nyo matatanggap ang litrato niya. Kunyari, matatanggap naman ninyo, challenge ko kayo na palitan ninyo lahat ng mga litrato ni Jesus sa inyong bahay at palitan ito ng arabo niyang larawan. Dito, napatunayan natin na ang litrato na sinasamba ng mga Katoliko o Kristiyano ay ang pekeng larawan ni Jesucristo. Ang pangalan ni Jesucristo ay wala sa Biblia at si Jesucristo ay hindi ang tunay na Mesaya na binabanggit ng Lumang Tipan. Kung ang tatlong ebidensya na ito ay nagpapatunay na si Kristo ay isang katang-isip lamang, ang tanong, kanino kaya ang mga deboto ng Katoliko at Kristiyano ay nagdarasal? Sa kabuuan ng ating mga tinalakay mula sa umpisa ng podcast na ito hanggang ngayon, pinatutunayan natin na ang Diyos ay hindi totoo at si Kristo ay hindi totoo base sa ating mga sumusunod na ebidensya. Una, ang pagkabuo ng Biblia at ang mga laman nito na makikita sa episode number 4. Ang tunay na simbahan ng Diyos at ang mga founders nito at kung kailan tinatag ito ay makikita sa episode number 5. Ang doktrina ng Katoliko laban sa Judaismo kung saan nag-umpisa ang reliyon ay makikita sa number 6, 7, 8 episodes. Ang mga mali, dagdag at kasanulingan sa Biblia ay matatagpuan nyo sa episode number 9. Ang pangalang Jesucristo ay wala sa Biblia, ang paliwanag ay nasa episode number 10. Si Jesus ay hindi ang tunay na Mesaya. Ang paliwanag naman nito ay nasa episode 11. Ang mga kabastusan ni Jesus ay makikita sa episode number 12. Ang tunay na larawan o anyo ni Kristo ay makikita sa episode number 13. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin ang mga masamang ugali ng Diyos. Sino ang mas maraming pinatay? Ang Diyos ba o si Satanas? At kung sino ang lumikha sa Diyos? Magugulat kayo dito. Kung kayo po ay may katanungan, i-post nyo lang po ito sa comment section at sasagutin ko po kayo sa aking makakaya. Kung gusto nyo namang maging guest sa podcast na ito, ilagay nyo lang sa comment o kaya i-email ako. Doon naman po sa aking mga tagapakinig na nag-subscribe, nag-like, at nag-share ng mga videos ko dito, taos po ko kayong pinasasalamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po uli ang inyong Mang Atiyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo ng buhay na masagana, malaya at makahulugan, sikap, sipag, at kaalaman ang susi ng isang maligayang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Paalam. Ito po muli ang iyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po uli sa inyong pakikinig. Ito po uli ang inyong ateista ng Pilipinas.